Isa ang mga kolorum na sasakyan sa mga kilalang problema sa kalsada dahil sa kanilang iligal na pamamasada na kadalas ay wala sa tamang ruta. Ngayong Hunyo nakapagtala ang LTO na aabot sa 250 na sasakyang nahuling kolorum sa buong bansa. Ang parusang maaaring kaharapin ng mga driver na ito, alamin sa report ni Rose Babiera. Ipinagbabawal sa mga kalsada ang mga kolorum na sasakyan. Ito ay base sa Joint Administrative Order 2014-1 ng Land Transportation Office o LTO, kung saan maituturing na kolorum ang isang sasakyan kung ito ay isang private vehicle na nag-ooperate bilang isang public utility vehicle o PUV na walang kaukulang permit. Maituturing din na kolorum ang isang PUV kung ito ay nag-ooperate pero wala sa kanyang tamang ruta na wala ring permit mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Bawal din ang mga school bus o tourist bus na ginagawang pampublikong sasakyan. Ilan pa sa mga itinuturing na kolorum ay ang mga suspendido at expired na mga lisensya at Certificate of Public Convenience o CPC. Ayon sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, 155 kolorum na sasakyan na ang kanilang na-impound mula lamang Enero hanggang Abril ngayong taon. Sang-ayon ito sa penalties na ipinapataw kung saan maaaring ma-impound ng 3 buwan ang lahat ng uri ng sasakyang mahuhuling kolorum. Magkakaiba rin ang multa na maaaring ipataw depende sa uri ng sasakyan, kung saan ang pinakamataas ay para sa mga kolorum na bus na aabot sa 1 milyong pisong multa, habang pinakamababa naman ang 6,000 multa para sa mga motorsiklo. Ang lahat ng sasakyan ay maaaring maharap sa pag-revoke ng kanilang CPC at registration at pag-blacklist nito sa pagiging PUV. Samantala, kung ito ay mauulit lalo na sa mga kabilang sa transport company, ay maaari na itong maharap sa blacklisting at pagkansela ng CPC at registration ng buong fleet. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!